get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration. And deep in my heart I believe, over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether
that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trial. Hello, amen, amen. All right, so magandang umaga sa ating lahat. Sa mga nagigising ay ito pa lang yung mga nandito sa ating Facebook Live. Ayan, kasama natin sila Sister Agapita. Pakigising nyo na yung mga kasama dyan sa village. Pati yung mga anak-anak ninyo, mga apo. Gisingin nyo sila lahat. Si Rolin. Ayan, kasama na natin. Si Brother Serto. Sila Brother Dennis. Ayan. Wala kayong ano dyan? Hindi kayo sama-sama? Sila Sister Heidi, Sister Joyce, si Grace. Ayan, ito pa lang, nandito sa akin. Wala nang iba. Maganda sana kung kayong mga leaders, binibilin nyo yung mga kagrupo nyo. Ayan, Sister Mercy. Nakikita ko, puro ano pa lang ito. Yan, sige. Magandang umaga sa ating lahat. So, ito pa lang. Halos wala pa. Okay, pero kinakailangan simulan natin kasi pag nagliwanag, nagmamadali na rin kayo. Di ba? So, maganda kasi pag matuto tayo na kung anong oras, yan na yung oras.
kinakailangan na maging maaga tayo sa Panginoon. Kung hindi, eh, ang oras ay talagang hindi natin kayang pigilan. Sige, nandun pa rin tayo sa ating usapin na next month ay ang pag-uusapan natin ay tungkol na sa Christmas. Yan. Pero ngayon, alam nyo, kaya nga napakaganda na dapat ngayon pa lang bago dumating ang Christmas ay kinakailangan gumawa na tayo ng schedule natin or else kung saan naman kayo magbabakasyon na hindi naman kinakailangan magbakasyon, pinakamaganda ay dito nyo dalhin ang pamilya nyo sa simbahan at intact natin lalo sa Panginoon para ang buong pamilya natin ay magpagamit tayo sa Panginoon. Ayan, kasama na rin natin si Brother Digno. Ayan. Okay, so maganda maganda sana kung mag-Google Meet kayo tapos sama-sama kayo, buong pamilya ninyo para magkakakitaan tayo. Kasi maganda kasi pag Google Meet, parang din yan eh. Parang face to face. Yan. Kung kaya ng net ninyo, internet ninyo, mas maganda mag-Google Meet. Okay? Kaysa ganyan kayo kasi hindi na naman natin alam kung nakikinig kayo o hindi. Baka binuksan nyo lang yung Facebook ninyo tapos ayan, matutulog pa rin. So mas maganda yung pag-Google Meet tayo. Sige, tuloy-tuloy tayo. Again, ulit, mga kapatid, ang pinag-uusapan natin ay yung kahalagahan ng paggawa ng plano sa buhay natin sapagkat ang Diyos ay from creation to eternity, from eternity past to eternity future, God has a plan for us. God made a plan, specific plan for every individual people of God. So napakalinaw yan na ang Panginoon ay meron siyang malinaw written plan ng Diyos para sa atin. So kaya dapat tayo rin ay huwag tamarin na gumawa ng plano. I mean, written plan, yung isinusulat mo talaga, ito yung gagawin ko sa araw na ito yung gagawin ko. Sapagkat sabi ko sa inyo, hindi mo kinakailangan na mag-Google pa ng 10 taon para magtagumpay ka sa buhay. Araw-araw pwede tayong magtagumpay sa buhay natin. Hindi yung pagkalipas ng 5 taon, 3 taon, hindi. Araw-araw dapat pwede tayong magtagumpay ng buhay natin. Kaya maganda yung sinusulat mo. Ngayong araw na ito ay meron akong 5 gagawin para sa Panginoon sa araw na ito. Napakaganda yon. At pag nagawa mo yon, nasunod mo yung plano mo, tagumpay ang Panginoon sa araw na yan. Napakaganda yon. So araw-araw, gumawa tayo ng plano natin para tayo ay magtagumpay. Kasama ang Panginoon, kasama natin ang Panginoon sa araw-araw na buhay natin. Kasi hindi natin alam. Hindi nyo alam. Yung araw na yan, katulad ngayong araw na ito, sino nakakaalam na bukas buhay pa tayo? Wala nakakaalam. Kaya pinakamaganda, ngayong araw na ito, kahapon, ngayon, at sa susunod na araw, araw-araw, gumawa tayo ng plano natin para sa Panginoon. Kasi yung para sa Panginoon ay dapat para sa atin na yan. Automatic na yan. Kaya pag gumawa tayo ng plano natin, sasabihin ko sa inyo, nakasama ang Diyos, pangunahin ng Diyos, Diyos ang pundasyon, hindi tayo mawawalan ng puntos sa Panginoon. Sapagkat dapat meron tayo laging puntos na magagawa sa Panginoon. Bakit? Kasi meron tayong crown sa Panginoon. Meron tayong reward sa Panginoon balang araw. Pagharap natin sa Kanya. So, yun ang pinakamaganda dyan. So, yun pa rin yung usapin natin. Sige, simulan mo na Brad kasi wala pa si wala pa si Dumark. Good morning po sa lahat. Magandang umaga rin sa bawat manggagawa dito sa sa church.
At sa mga nakikinig at nanonood ay magandang umaga po sa atin. At napakalaga po yung ating usapin sa ating pinag-uusapan patungkol sa ah, gawain ng Panginoon, lalo-lalo na yung pagpaplano at pagbibigay ng halaga sa mga bagay-bagay na kailangan po nating pag-igiin sa ating buhay. Kaya tuloy-tuloy na tayo at hindi na tayo buksan na lang natin yung Bible natin at meron akong babasahin dito na talata at i-connect po natin sa ating tema. At napakalaga na ito po maging encouragement sa bawat isa sa atin. Lalo-lalo na sa mga bagay-bagay na paulit-ulit na hindi natin natatanggal sa ating sarili. Okay, dito sa Philippians, Book of Philippians, chapter number 3. Ito kasi ay napakagandang halimbawa ni Apostol Pablo na makita natin at of course may apply po natin sa ating mga plano sa ating buhay, higit sa lahat sa ating paglilingkod sa Panginoon. Dahil sabi nga ng ating pastor ay kailangan planuhin natin yung gagawin natin. Dahil pag wala tayong plano, wala tayong written plan, lalo na pag wala tayong plano, wala tayong maayos na kaisipan, wala tayong maayos na batayan sa ating ginagawa, ay talagang papalyag tayo. Chapter number 3, pisan ko na lang dito sa verse number 13 and 14. Sabi yan, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Okay, napakalaga po yung word na apprehended. And verse 14 sabi yan, I press toward the mark of the prize of the high calling of God and Christ Jesus. So, maraming beses na natin napakinggan to. At narinig ko na rin sa ating mga pastor kung paano niya piniliwanag yung kahalagahan, yung panawagan ng Panginoon sa ating buhay. Okay, at napakaganda po na ito yung makita natin sa talatang ito. Unang-una ay ang ginawa kong puntos ko kasi is forgetting those are behind. Dahil marami tayong mga nakaraan na paulit-ulit na nagiging multo sa ating buhay. Hindi tayo makakapag-usad-usad or go forward dahil lang sa mga bagay-bagay na yan. Kaya nga napakalaga na baguhin natin. Sabi ni Pastor, ay isang tabi na natin. Ibasura na natin yung mga bagay-bagay na yan at gumawa tayo ng, sabi nga ni Paul dito ay forgetting those things which are behind and reaching forth. Napakalaga na makuha natin yung ano pang magawa natin sa nakaraan. Natapos na. Sabi nga ni Paul, reaching forth unto those things which are before. So napakalaga na ito yung makita natin dahil unang-una ay tayo ay wala namang perpekto sa atin pero tinuturuan tayo ng Diyos. Maabot natin yung perfectness o yung holiness. At narinig ko yung word na faithfulness at yung righteousness. Ito yung mga bagay-bagay na kailangan po natin sa paglilingkod sa Panginoon. Let's forget the failures of the past. Sa aking sarili, marami akong kapalpakan din. Pero hindi yun ang magbigay sa akin para ako ay lalong lalo akong manghihina at ang pinaka-worst na kadalasan nangyayari ay doon nagkukwit ang mga karamihan. Kaya ito yung isang prinsipyo na nakita ko, narinig ko rin sa ating mahal na pastor na yun yung wag nating ilalagay sa ating puso't isipan, yung lumayo sa Panginoon o yung word na magkukwit. Yeah. Dahil hindi maganda yan. Paano ka mag-grow? Paano tayo mag-grow? Sa aking sarili nga, ang dami kong kapalpakan din. Kayo rin. Di ba? Tayo rin. Marami tayong palpak sa ating ginagawa pero napakaganda na salita ng Diyos ang lalong mag-encourage sa atin.
Kaya nga sabi ni Paul dito I count myself, not myself, to have apprehended. Okay, so yung word apprehended kasi tinita ko sa dictionary ay napakaganda. Na magbigay sa atin ng warning means to become aware of. Ano yung magiging aware tayo? Of course, hindi natutuwa ang Diyos sa paulit-ulit na kapalpakan natin, di ba? Amen. Hindi natutuwa ang Diyos na paulit-ulit na tayo po ay hindi sumusunod sa mga instruction. Paulit-ulit din, naririnig ko yung ating mahal na pastor na paulit-ulit na gumawa tayo ng plano. Pero matigas pa rin ang ulo natin. Di ba? Kaya nga sabi ni Paul ay siya ay nagiging aware. Aware siya sa mga bagay-bagay na lalong encourage sa kanya para siya ay lumago. Another meaning is to anticipate. Maganda na na-anticipate na yung mga bagay-bagay na yun. Ay narinig ko na ay binigyan na ako ng instruction ng ating mahal na pastor. Iyon palaging tumatanim sa aking puso at isipan. Every time na nagbibigay ng ating pastor ng instruction, meron instruction na narinig ako. So therefore, ina-anticipate natin. Yun yung ibig sabihin ni Paul dito. Ay ina-apprehend niya yung sarili niya mismo. Ina-anticipate niya yung sarili niya mismo para hindi siya paulit-ulit na pumalpak. Di ba? Kaya maraming paulit-ulit na pumapalpak, hindi nila chine-check palagi. Another meaning is to appreciate. Kadalasan hindi natin na-appreciate yung mga ganung bagay, yung itinuturo sa atin mula sa maliit na bagay hanggang sa mga instruction na mahalaga sa ating buhay. Sa maliit na bagay. Kaya minsan, ako mismo, nagsasawa ako. Sabi nga ng ating pastor, mas mahirap pang magturo. Pero hindi yon ang rason para tayo po ay titigil. Kaya nga meron tayong Biblia, meron tayong salita ng Diyos na lalong mag-encourage sa atin na magkaroon tayo ng patience para sa ating ginagawa. Lalong-lalo na sa mga bagay-bagay na palagi natin, alam mo na nga, pumapalpak ka yan, ipaulit-ulit pa rin. Ginagawa natin. Hindi natin sinusunod. Okay? Or another meaning is to sense. Nase-sense. Kaya meron tayong 5 senses na ibinigay ng Panginoon para ma-sense natin yung mga bagay-bagay na hindi dapat at yung dapat nating gawin. Pag alam na natin, sabi ko, pag narinig na natin mula sa instruction, mula sa reproof, mula sa correction na yan, ay alam na natin. Sa susunod, alam na natin yung gagawin po natin. At higit sa lahat ay meron tayong tinatawag nating understanding. To understand. To apprehend means to understand. Nakakaunawa po natin. Halimbawa, hindi, sabi ko nga maging ang Panginoong Hesukristo ay na-experience, nangyari rin during His earthly ministry. Maalala niyo ba yung 10 lepers na kanyang pinagaling? Pero isa lang ang bumalik. Na ibig sabihin, pumalpak man tayo na ilang beses pero kailangan magpatuloy tayo. Dahil meron din, merong magbubunga sa ating ginagawa. Nawala man yung disciple po natin. At of course, ako'y naniniwala na magbibigay ulit ng Panginoon ng panibago. Kaya nga, meron tayong encouragement na let's continue. Ipagpatuloy lang natin dahil napakalaga yung pagpapatuloy. Kadalasan kasi ay ang dami, mas marami yung excuses natin to quit serving God or yung manghina tayo sa paggawa sa gawain ng Panginoon. Lalong-lalo na sa soul winning. Diba? Ako mismo, inaamin ko na kung minsan ay talagang pag umiral yung natural natin ay
hindi natin nagagawa yung dapat nating gawin para sa Panginoon. Hmm? Yung pagwiwin ng kaluluwa, pagdi-disciple, pagpa-follow up, even our Bible readings natin, di ba? Dahilan sa nature natin, of course, nasa katawan tayo, pero napakaganda nga sabi ng ating pastor, ito yung nakita kong napakagandang prinsipyo. Obligahin natin yung sarili natin para hindi tayo babagsak, hindi Sandali tayo ba? manghihina. Sandali nga. Yes, sir. Diyan sa village, yung Google Meet ninyo, wag yung pader ang nakatutok sa camera. Yung pader naman na wala namang katao-tao, useless. Dapat yung camera nyo nakatapat sa tao, nakaharap sa tao. Nakuha nyo yung camera ninyo. Yung pader naman nakikita ko. Nakikita ko lang kalahating si Brother Rolly o si Sister Vivian. Yung pader na wala namang kalaman-laman, nasaan ba yung mga tao, Brad? Yung camera ninyo dapat nakaharap sa inyo. Oo. Wala namang talagang walang tao. Sino yung nandun sa may hagdan? Maganda yung tao nandun sa nakaharap sa camera. Huwag kayo matakot sa camera. Kaya nga may camera tayo para nagkakakitaan tayo. Yun yung doon, purpose noon. Lumapit kayo, huwag kayo magtago sa camera. Kaninong camera yan, Brother Rolly? Kaninong cellphone ang ginagamit ninyo? Iayos mo yung camera mo, Brad. Hindi kaya nga iayos mo. Oo. Diba? Kasi kung mga pader ang nakikita ko, ay mamaya, hindi naman sasagot yan. Dapat tao ang para tayo na sa PSS niyan. Sige. Amen. So forgetting those are behind. Merry So, Christmas sa inyo. Christmas na. Amen. Bira. Kaninong bahay yan? Kapita. Amado ata, sir. Bira, Merry Christmas Dito wala pa Wala pang kano-ano dito Siguro sa January tayo magdidekorasyon dito sa church. Sige. Okay, Merry Christmas. And a Happy New Year. Okay, so napakaganda. And ito, 2 puntos lang. Sabi dito ni Paul, ay forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Sabi ng ating pastor, magbabagong taon na, hindi pa tayo nagbabago. Yeah, totoo yun. Yun yung napamasaklap. Oo. Magbabagong taon na Wala man lang tayong maipakita na na-disciple po natin. Yun. Yun ang masaklap na mangyayari sa ating buhay. Kaya napakaganda itong encouragement na Apostol Pablo. Sabi niya sa verse 14, I press toward the mark of the prize of the high calling of God and Christ Jesus. Kaya napakaganda na yung naririnig po natin, yung mga instruction sa atin, even yung correction, yung reproof sa atin, ito yung gamitin natin para tayo po ay makapag-move forward. Yung bang maiubliga natin yung sarili natin dahil yun yung punto ni Paul dito. Kung babasahin sa verse number 1, sabihin, not as though I had already attained, either were already perfect. Si Paul ay marami na siyang alam, marami na siyang narinig. But I follow after. Napakalaga po yung word na follow. Sabi nga ng palagi kong naririnig, sumunod lang. Sumunod lang tayo sa mga instruction dahil ako ininiwala. Hindi tayo, sabi nga ni Pastor, hindi tayo ipapahamak. Kailan ba tayo ipinahamak ng Diyos? Bagkus ay lalo tayong ini-encourage, lalo tayong ipinipost para lalo tayong maging matatag, matibay at masunurin sa gawain ng Panginoon. Hindi yung palaging excuses ang meron sa atin. Bagamat meron tayong mga failures, pero huwag natin gagamitin yun para tayo po ay mag-quit sa gawain ng Panginoon. But rather, focus on our fruit
Dahil ako naniniwala na pag totoo kang Kristiyano, totoo kang anak ng Diyos, meron tayong bunga. Hmm? Eh, kung meron tayong bunga, doon tayo magpo-focus, not our failures. Dahil pag yung failures natin, yung kapalpakan natin ay talagang, kung bibilangin natin, ay talagang madidismaya tayo. Kaya let's determine to do yung mga bagay-bagay na lalong magpapatibay sa atin. Makinig tayo na maigi, lalo na yung ganitong devotion. Nakikita ko yung oras pag tumatakbo ay talagang napakahalaga. Bawat salita ng Diyos na ating narinig that will determine us, our heart, our goals, our plans na isinet natin ay is not something you are going to try. Hindi lang kasi tinitry mas maganda na ito yung something we will do. Ito yung gagawin po natin. Ito yung ilalapit natin, ipapanalangin natin sa Panginoon na gagawin po natin. Hindi yung itatry natin, but we will do it. Just getting down to God business. Ito yung business ng Panginoon na kailangan pag-igiin na natin. Yung mga negosyante ngayon sa labas, hindi naman gawain ng Panginoon, pero pinag-iigian nila. Yeah. Yung alimbawa ng ating pastor, nagtitinda, talagang pinag-iigian niya, iniistima niya yung kanyang paninda, gumagising siya ng maaga, hindi siya patulog-tulog. Dahil unang-una, yun yung pinagkakabuhayan niya. Tayo naman, ito yung pinagkakabuhay natin. Tayo yung manggagawa na tinalaga ng Panginoon. So, gawin din natin yung the best po natin. Ito yung business ng Panginoon na kailanman ay hindi malulugi. Narinig ko na rin to, hindi malulugi. Wala tayong kalugian dito. Bagkus ay lalo tayong magiging masigla, masaya, kakaibang kasiyahan ang meron tayo. And by the power of the Holy Spirit, let's commit ourselves to being faithful na lingkod ng Panginoon. So let's get to work. I-push natin yung sarili natin and ako'y niniwala na ang Panginoon ay mag-glorify, mapiplease sa ating ginagawa. Yan lang sa akin. Magandang umaga and God bless po sa bawat isa. Amen, amen. All right. So magandang narinig natin kay Brother Edgar. Ano doon sa kanila? How are you, Sister Geraldine? Magandang ano diyan sa inyo? Gabi ano? Gabi na? Kumusta diyan? Anong oras diyan sa inyo ngayon? 4:23 po, nagbawas po ng oras. Ng gabi na? Hapon po. Hapon, okay. Malamig diyan sa inyo? Medyo lang. Ayun, hindi po. Masyado. Oo. Okay, sige. Sige, tuloy-tuloy tayo. Si Dumark, pambira. Merry Christmas sa inyo dyan. Ganda ng ano nyo, ha? Baka may mga ano na kayo dyan. Baka may mga spaghetti na kayo dyan. Spaghetti. Christmas na dyan, ha? Sige. Yes, sir. Good morning po sa ating lahat. Yan. Diretso na po tayo sa ating magandang pag-usapan. Salamat po kay Sir Edgar sa mensahe po na yun. At sandali lang po kung magsasalita dito po sa Book of Colossians chapter 3 verse 22 and 23. Sino yung sino yung naka-green? Si Laika po. Si Laika. Kala ko sinong nanay. Sige. Okay. Colossians chapter 3 verse 22 and 23. Sabi po ng Bible, servants, obey in all things your masters according to the flesh, not with eye service as men pleasers, but in singleness of heart, fearing God. And whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men.
Ayan, maganda po yung sinabi ni Paul dito. At kaya pong verse po itong pinili ko po ay ito po yung i-share ko po ngayong umaga. Mula po sa mga plano po na aking ginawa at sa mga naging accomplishment po. At Amen. then, ito po yung naging topic ko po nung nakaraan, yung verse 23, yung how na maging blessing po tayo sa mga dinidisciples natin at yung true plan. Kaya ngayong umaga ay ang ibibigay kong mensahe is perform daily our tasks and duties planningly. Ayan. So, dahil ang purpose po ng ating binasa is ibig sabihin po nito is to encourage believers to perform their tasks and duties with enthusiasm, dedication, and sincerity, as if they were serving the Lord directly rather than seeking human approval or reward. Dahil makita po natin dito ay kung gaano si Apostle Paul na encourage niya yung mga anak ng Diyos sa Colose. Dahil katulad din natin ngayon, ay sa panahon natin ngayon, marami ding Kristiyano na hindi lumalago. No? Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya yung encouragement dito is kung ano mang ginagawa natin ay sa Panginoon ang kapurihan. Pero kasi marami tayong ginagawa na hindi nalulugod ang Diyos. At lalong-lalo na sa mga ginagawa natin na hindi natutuwa ang Diyos kasi nga walang plano. Mahirap yung may ginagawa tayo na walang kaplano-plano, compliance lang. Kaya gusto ko lang i-share sandali ito na paano natin i-perform daily our tasks and duties planningly. Ay unang-una ay sa sarili ko po ay kung wala pong salita ng Diyos na maririnig ay wala kang maayos na gagawin. Wala kang Walang word na planningly. Planning na lang gamitin mo. Oh, yes, planning, sir. Oh. Sige na, no problem. Yes, sir. Oh. Yan. So, plano. So, mahalaga yung plano. Ay, so, ayun. Maganda na pag may ginawa tayong plano, i-perform natin ng maayos. Nagawin natin ng maayos. Kasi, gawa ka ng plano, wala namang nangyayari. So, useless lang din po. Kaya, sabi ko nga, based on my plan, ay ginagawa ko ito hindi para ma-please yung tao, kundi ma-please ang Diyos. Yun. Kaya marami mang bagay na hindi nasusunod, palpak na di nagagawa yung plano, maraming hindi nagagawa. At least sinisikap na doon sa pinagkaloob ng Panginoon, pinagkatiwalaan na ng isang area at mga dinidisciple ay patuloy na naging blessing po tayo doon. Kaya sabi ko nga, hindi ko naman ginagawa ito para sa tao. Hindi ko naman to ginagawa para sa simbahan, kundi ginagawa ko ito para sa Panginoon. Kasi ako yung naglilingkod sa Panginoon. Sabi nga, servants, obey in all things your masters according to the flesh. Kaya ako bilang servant ng Diyos, ay hindi lang servant, ay talagang full-time na servant sa gawain ng Panginoon sa simbahan, ay talagang mas pinili ko talaga na maglingkod sa Panginoon kaysa ang mundo ang gagamit sa akin. Kaya nung nakaraan lang nung Bible studies namin ay ako'y natutuwa kasi kasama ko yung disciple, kasama namin yung disciple namin sa area sa Bible studies namin at mula mismo sa bibig nila ay bunga po yun ng araw-araw na ginagawang plano. Kasi everyday talaga na meron kang plano, anong gagawin mo sa disciple mo araw-araw. Nang una,
malayo man sila, pero hindi pa rin mawawala yung pagbibigay mo sa kanila ng salita ng Diyos. Amen. Andiyan yung magpapadala ka sa kanila ng mga verse at encourage sila. Mamaya, tatawagan mo, kausapin mo, kamusta, at paalalahanan mo na sa linggo, bukas naman, sa linggo, dalhin mo yung mga kaibigan mo, mga bisita mo, at yun, nakakatuwa yung ganong isipin na marami ka ng sa area mo ay meron kang pinagkatiwalaan na magamit sa gawain ng Panginoon. Kaya yun po yung bunga kasi sa bawat plano na ginagawa ko, sabi ko nga ay kahit sa area ay talagang halos mga kalingga yung sa area namin, at least pinagkalooban pa rin ng Panginoon. Kaya yun ang isa sa mga plano ko rin na matuto magsalita ng Ilocano kasi ang dami talagang madala doon sa area. Kung Amen. ikaw ay Amen. talagang kung ano yung word, yung language nila ay talagang madali mo silang makausap. Kaya yun ang isang goal ko na talagang matuto magsalita ng Ilocano. At hindi man madali pero sisikapin. Kaya kasi madami talagang i-disciple po doon. At lalong-lalo na nung nakaraan lang yung Wednesday ay nakasama yung mga kabataan na yung sinasabi ko noon na puro ang hanap lang nila ay magtawagan yung mga barkada, mag-iinom, magbibisyo, magsisigarilyo. Ay matagal ko na yung ini-invite yung mga bata na yun, mga kabataan na yun since mga bata pa sila. Ngayon mga binata na, ngayon lang sila nakasama. Amen. Dahil sa bunga ng laging tama yung sinabi ni Pastor na pagpupunta ka ng area, hindi ka lang yung tamimi lang, hindi lang iniiwasan mo yung tao, kundi talagang kausapin mo sila. Yun. Yung Amen. ipakita mo na talagang may Diyos ka, no? May Panginoon ka na talagang ang Panginoon ang kikilos. At talaga nung time na yun ay hindi ko naman agad nakuha yun lahat. Nagsimula yun sa isa. At ang nakausap ko mismo noon ay yung dating nakapunta na sa church. Ayun pala, nagkaroon pala sila ng grupo-grupo doon. Siya pala yung leader. At sabi niya, puntahan natin yung mga kasama ko. Pambira, isang sabi lang, pambira, sumama agad. Pambira, pag yung ini-invite ko, yung naging prospect every Sunday, puntahan mo, ay ayaw magising, walang pakialam, laging may dahilan. Pero nung ang leader nila, pinaka-leader nila ang pumunta, pambira, isang sabi lang, bihis agad. Kaya grabe. Ibang impluwensya ng mga kabataan doon. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na hindi ako huminto. Hindi ako huminto. Yan ang pinagpasalamatan ko sa Panginoon na hindi ako huminto na kami doon na maghayag ng salita ng Diyos, mag-disciple, especially sa mga kabataan talaga doon kasi wala talaga. Puro bisyo sila doon. Yung iba nga addict na doon. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na talagang pag meron ka talagang plano para sa kanila ay talagang ipagkaloob sa iyo ng Panginoon. Amen. No, kaya sabi ko nga hindi ko naman 'to ginagawa para sa tao Kaya minsan may time na nung wala pa tong topic natin na gumawa ng plano, talaga nandun yung medyo nahihiya ka pa sa tao. Lalo na pag maraming tao na na diyan mag-share ka, medyo nahihiya ka pa. Pero nung topic natin itong paggawa ng plano ay paano lalago ang area mo, ay sabi ko nga yung verse na ito, whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto man. So ngayon sinisikap ko na talaga at nagagawa ko sa sarili na step by step na huwag mahiya kahit saan ka mang lugar. Amen. Maraming tao o kunting tao. Kasi nga, ginagawa mo naman para sa Panginoon hindi naman para sa tao. Blessing naman itong dinadala mo para sa kanila. Kaya nagpapasalamat ako talaga na
nagbunga lahat ng pinagpipray namin na isang araw ay yung mga kabataan na ito ay makarating sa church. At I thank God ay sa siyam na kabataan na yon, yung 5 bisita na bautismuhan lahat sila. At yun po yung tatrabahuin namin ulit. At pinagpipray namin na magpatuloy sila at magkaroon ng ministries na gawain ng Panginoon. At isa po sa mga good news ay lahat yung mga dati kong dinidisciple noon ay unti-unti na po silang nakakabalik. At salamat po at talaga na pag pinagpray mo talaga ay pag ginawa mo ng maayos yung duty mo, yung task mo sa area, yung ginawa mong plano ay talagang may mangyayari. Kaya may mangyayari talaga, ang Panginoon ang kikilos para meron kang ma-disciple, madala sa church at maturuan sa pakikinig at lumago sa Panginoon. Kaya yun po ang pinapasalamatan ko po na itong plano na ngayon. Kaya bago magtapos ang taon na ito ay malapit na yung ma-hit yung goal ko po na maabot namin yung 100 attendance sa aming grupo. Ay pinag-pray ko talaga yon na maabot namin bago magtapos ang taon po na ito. Kaya yun po ang sisikapin namin, magtulungan sa grupo namin ay talagang abutin namin bago magtapos itong taon na ito. Kaya yun po sir, at I hope na bless po tayo. Amen. Okay, maganda yung sinasabi ni Dumark. Nakikita ko naman si Dumark ay nagsisikap siya at nag-i-improve. Alam nyo, anong ibig sabihin yan? Lumalago. Yun ang ibig sabihin yan. So, kinakailangan ng bawat isa lumago. Pag hindi tayo lalago, anong lumalago? Di ba? So, tayo rin magsasuffer pag hindi lumago ang bawat isa sa Panginoon. Okay? Samantalang yan ang dapat pangunahin na mag-grow sa bawat anak ng Diyos. Okay, dito tayo sa Luke chapter number 14. Buksan nyo lahat yung mga Bibles ninyo. Wala matutulog para may tayo. Sayang, gumising tayo na maaga tapos nag-join tayo sa devotion, wala naman natutunan. Ikaw, kanina ka pa, mabigat ba yung mo? Wala bang Bible ito, Brad? Kelvin? Hindi ba siya, bawal ba siya magbuklat ng Bible? Pinangalanganan mo ng King James tapos wala namang Bible. Di ba? Dapat to Quran nito eh. Dapat turuan mo yung anak mo. Okay, so makinig na lahat. Makinig, walang matutulog. Sabi dito sa Luke 15, verse number 28. Sabi dyan sa verse number 28, "For which of you intending to build a tower, sitteth not down first and counteth the cost, whether he have sufficient to finish it, lest haply after he hath laid the foundation and is not able to finish it, all that behold it begin to mock him, saying, This man began to build and was not able to finish." Yun. Maganda itong pag-uusapan natin. "Or what king, going to make war against another king, sitteth not down first and consulteth whether he be able with 10,000 to meet him that cometh against him with 20,000. So makikita nyo dito, ang nagsasalita dito mismo, Panginoong Jesucristo. Bakit ko sinasabi na Panginoong Jesucristo? If your Bible is a red letter Bible, makikita nyo red letter yan. So these words came from the very mouth of the Lord
Jesus Christ. Na makikita nyo dito, dyan sa may mga mga naunang mga verses bago dumating dito sa verse number 28, makikita nyo dito ay ang ine-emphasize ng Panginoon dito is discipleship. Discipleship. Anong klaseng disciple ikaw o bawat isa sa Panginoong Jesucristo? Anong klase? Okay? At ano yung gagawin mo bilang disciple? Yan, pinapahayag dyan ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoon dito, tinan nyo dito. If any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yea, his own life also, he cannot be my disciple. And whosoever that not bear his cross and come after me cannot be my disciple. So makikita nyo dito, sabi ng Panginoon, kung mas mahalaga yung magulang mo, tatay mo, nanay mo, asawa mo, kapatid mo, whatever na pinapahalagaan natin, na higit sa pagpapahalaga sa Panginoon. Ano sabi ng Biblia? He cannot be my disciple. Hindi ka karapat dapat na maging disciple ng Panginoon. Okay? Kaya dapat ang pinakamahalaga dapat na mahalaga sa buhay natin, walang iba kundi ang Diyos. Okay? Wala nang iba. And then, here comes verse number 27. And whosoever that not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Kalahin mo yan? Kung hindi mo kayang pasanin ang sarili mong cross, ibig sabihin, whatever difficulties in your life, whatever hardship in your life, mga kapatid, matutunan natin na pasanin sapagkat tayo nga pinasanan ni Kristo yung mga kasalanan natin sa krus ng Kalbaryo. So, kaya nga, nauna ang Panginoon. He gave us the perfect example how to be how to serve the Lord. Because, as I said, God gave us the perfect example how Jesus served us. Diba? Sabi nga niya, nagpakababang hanggang sa krus ng Kalbaryo. So, nagbigay ngayon ng Panginoon ng illustration dito. Okay? God gave us the illustration how to be a disciple of the Lord Jesus Christ. Nagbigay ang halimbawa, dalawa itong binigyan ng Diyos dito na example kung papaano tayo magiging disipulo ng Panginoong Jesucristo, tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Una, ang ibinigay niya dito na illustration kung papaano tayo magiging disciple ng Panginoong Jesucristo ay yung pag-build ng isang sabi nga ng Bible dito, tower. Yan, tower. Sabi niya, ang isang tao na magtatayo ng isang torre ay kinakailangan umupo muna siya. Maupo muna siya. Anong gagawin niya? Sabi ni Biblia, seated down first and counted the cost. Di ba nga, maupo ka muna, tapos aralin mo muna magkano yung itatayo mo ng building o tower. So, anong ibig sabihin nun? Gagawa ka muna ng plano. Di ba? Gagawa ka muna ng plano. So, again, let's talk again planning. Okay? Pag-uusapan na naman natin yung plano. Tingnan nyo dito. Ano sabi niya? For which of you intending to build a tower, sino ba sa inyo na sadyang gagawa ng torre? Seated not down first and counted the cost. Anong kailangan mong gawin muna? Hindi naman basta yung
Magtayo ka lang ng basta-basta. Anong kinakailangan gawin? Maupo ka muna, planuhin mo muna, and then aralin mo muna magkano ang halaga itong tatayo kong torre. Oh. Les, sabi niya, happily, after he had laid the foundation and is not able to finish it, all that behold it began to mock him, saying, this man began to build and was not able to finish. O, di ba? O, paano gagawin mo bago ka magtayo muna ng isang torre or whatever na gusto mong gawin? Itayo. So, ano nakalagay dyan? Kinakailangan, maupo ka muna, planuhin mo muna, at kung hindi, baka na, pag nagsisimula ka pa lang, nasa kalagitnaan ka pa lang, tumigil na ka na, titigil ka na, hindi mo natapos. Oh, di ba? Hindi mo natapos. Bakit? Kasi hindi ka naupo, hindi mo plinano, hindi mo pinag-iisipan. Oh, kaya kinakailangan talaga, ano mang gagawin mo sa buhay mo, kinakailangan planuhin mo, pag-isipan mo. So number 1, para lang may punto tayo. Kaya ginawan ko ng puntos ito. Number 1, planning will reveal the cause whatever you do. Planning, sulat nyo to, maganda to. Planning will reveal the cause whatever you do. Alam mo, pag may plano ka, magsisimula ka pa lang sa gagawin mo, alam mo na yung cost. Ano yung cost? The price, the value, the expenses, or whatever require na effort, na gagawin mong effort. Suffering, yan. Loss, to estimate. Alam mo, pag may plano ka, alam mo na kung anong klaseng effort ang igugugol mo. Alam mo yung value, alam mo yung price, alam mo yung halaga, alam mo na yung expenses, alam mo na yung anong klaseng suffering ang gagawin mo. May estimate ka na, nai-estimate mo na, na-figure out mo na. And then, you know, the expenditure na tinatawag, yung disbursement, alam mo na yan. Alam mo yung charge, yung outgoing, lahat na. Spending money, alam mo yung tariff na tinatawag. Alam mo na lahat yan. Ma-i-estimate mo. Pag may plano ka, ma-i-estimate mo. Nakikinig ba kayo lahat, mga kapatid? Maging mga nasa online. Nasa Facebook live. Be sure nakikinig kayo. So makikita nyo dyan, yan ang kagandahan yan. Kaysa yung, katulad halimbawa, tinan nyo, may mga nag-full time. Umuwi, hindi natapos. Di ba? Nag-quit. Kaya nga yung iba sa totoo lang, kung bibilangin ko yung mga nakasama kong nag-full time since 1995, patay na yung iba. Yung iba na buang-buang na. Nakakaya, di ba? Katulad yan, niligtas ka ng Panginoon. Dinagdag ka sa simbahan. Umalis ka naman. Di ba? Hindi mo natapos. Anong sabi ng Panginoon kasi? Hindi mo pinaplano. Tinan yung Panginoon wala pa sa cross ang Panginoon Kristo. Sa Titus chapter 1 verse number 2, may plano na ang Diyos na bigyan tayo ng eternal life. So makita nyo kapatid, planado lahat yan hanggang dun sa cross ng Kalbaryo. Kaya makita nyo, hindi tayo give up ng Panginoon. Hanggang doon sa cross ng Kalbaryo, hindi tayo give up ng Diyos. Yan ang kagandahan pag may plano. Kaya ang sabi ko sa inyo kanina pa, planuhin nyo kasi pag may plano ka, marireveal na sa'yo. Malalaman mo na, malalaman mo na. I-reveal niya sa'yo. Ang kagandahan pag may plano ka. Ganito.
Pag may plano ka sa ministry, may plano ka na maglingkod sa Panginoon, may plano ka araw-araw sa Panginoon, eh alam mo na anong oras ka gigising, anong oras ka matutulog. O, may plano ka na dapat magbasa ka ng Bible, dapat mag-soul winning ka, dapat mag-area ka, dapat, lahat yan, pinaplano. Makinig kayo, nakikinig ba kayo? Ang kagandahan, pag may plano ka, lahat ng gagawin mo, you know how much the cost. You know how much the cost, how much the price, how much the expenses. Okay? Anong klaseng effort ang igugugol mo? What kind of suffering you're going to suffer? Yun ang maganda dyan. Katulad yan, magtatayo ka ng torre. Magaling ka lang sa simula. Sa gitna, wala na, quit ka na. Di ba nakikinig kayo? Parang sa mag-asawa yan. Sweet lang kayo pag nagsisimula kayo bagong kasal. Di ba? Pagkatapos ng 5 taon, away na. Matagal na ngayon yung 5 taon eh. Baka 5 araw lang. Mawawala na yung sweetness. Away na, murahan na. Napa-smile tuloy si Brother Rolly. Di ba? Wag tayo magkunwari. Nararanasan natin yan. Sinong ano dyan? Di ba? Nung nililigawan mo, paala-alalay ka pa na, sige, mauna ka sa jeep. Di ba? Sige, mauna ka sa... nilalagyan mo pa ng kanin yung pinggan ng misis mo. Pang-6 ng araw, wala na. Sinisipa mo na. Di ba? Katulad din yan, kapatid. Nung una, sweet ba kayo sa Panginoon? Di ba? Nung una, pambira, ganado ka mag-soul winning, ganado ka magbasa ng Bible, ganado ka mag-pray. Sweet na sweet ka sa Panginoon. Ngayon, wala na. Iniwan mo ng Panginoon. Quit ka na. Di ba? Nung una, sweet na sweet ka sa sweet na sweet ka sa ministry mo. Di ba? Sweet na sweet ka pag nag-practice sa choir, pambira, nauuna ka lagi. Pag nag-practice sa choir, yung choir piece mo, kinakanta-kanta mo habang naghugas ka ng plato. Kinakanta-kanta mo habang naglalaba ka. Ngayon wala na. Wala na. Wala nang sweetness. Amen. Nakikinig ba kayo sa akin? Sinasabi ko sa iyo, nawala na yung sweetness mo sa Panginoon. Kapatid, kaya makita nyo, maalala nyo yung Panginoon, anong warning niya doon? Anong commendation niya doon sa church at Ephesus? Sige nga. Anybody can remember that? Ano yung commendation ng Panginoon sa church at Ephesus in the book of Revelation? Ano sabi ng Panginoon? Thou hast left thy first love. Iniwan mo yung first love mo. Iniwan mo yung wala na. Kaya mga kapatid, ang pinakamahalaga na dapat na wag nating iiwanan mo, anumang mangyari, yung sweetness natin sa Panginoon. Di ba? Yung sweetness natin. Ikaw, Mark, palagay mo, pag mag-aasawa ka, ayaw mo ba na mawala yung sweetness mo sa sweetheart mo? Yes ka dyan. Ngayon, wala pa eh. Di ba? Sinasabi ko sa inyo. Pinakamahalaga, makinig kayo mga kapatid. Huwag mawawala, huwag malulusaw, huwag nating ipagpapalit yung sweetness natin sa Panginoon. So, sinasabi ko sa inyo, magplanuhin nyo paano tumatamis yung sweetness nyo sa Panginoon. Kaya nga sabi ko sa inyo, planning will reveal the cause whatever you do. Di ba? Saan ka dadalhin ng paglilingkod mo sa Panginoon? Dadalhin ka sa kahirapan? Dadalhin ka sa suffering? Wala pang katumbas sa suffering ng naranasan ni Kristo para sa iyo. Okay. Number 2. Para mabilis tayo. 6 minutes na lang ako. Okay, number 2. Planning will teach you how to deliberate and resolve everything you do.
Planning will teach you every day how to deliberate. Anong ibig sabihin ng deliberate? Deliberation. Mag-iisip-isip. Pag-iisip-isipan mo. Pinag-iisipan na mabuti. Alam niyo, napakaganda yung ito yung matutunan natin araw-araw. Pag may plano ka, may deliberation ka. Ibig sabihin, iniisip-isip mo. Ito ba? Tama ba ito? Mali. Ito ba ay mali o tama? O yun, pag-iisip-isipan mo. O. To deliberate and resolve everything you do. Anong ibig sabihin ng resolve? Sa Tagalog, lulutasin, magpapasya, paghihiwa-hiwalayin, yung hindi naman dapat magkakasama. O, ang pinakamaganda, alam mo pag may plano ka, sa sarili mo pa lamang, matututo ka na lutasin yung problema. Di ba? Hindi mo na idadamay yung kung sino-sino. Hindi ka na mandadamay. Ang malungkot, mandadamay ka pa, maninisi ka pa. Ikaw kasi. Oh, mag-rap ka na lang kaya. Ikaw kasi. Oh, di ba? Ang kagandahan pag may ano ka, may plano ka. Mali ito. Ito, tama ito. So you will learn, sa sarili mo pa lamang, you will learn how to solve, how to resolve, paano lutasin, paano ka magpasya, paano ka gumawa ng decision, paano mo paghiwa-hiwalayin. O parang paglalabayan eh. Alam mo pag maglalaba ka, hiwalay mo muna yung mga puti mula sa dikolor. Sabi nga natin, o di ba? Ito yung puti, o hiwalay mo sa dikolor. O para pag maglagay ka ng Clorox, hindi masisira yung dikolor. O ganon. O tinan mo, katulad dito, anong ginamit dito na illustration, yung pag-build ng torre. O, nag-build ka ng torre, pundasyon pa lang, iniwan mo na. O, pangalawa, anong ginamit dito na na illustration, makikipagyera. Hari na handang makipagyera. O, sabi dito, or what king going to make war against another king? Seated not down first. Maupo ka muna. And consulted whether he be able to 10,000 to meet him that cometh against him with 20,000. O, diba? Maupo ka muna. Hindi yung basta-basta susugod ka sa gera. Hindi mo alam yung kagera mo 10,000, 10 milyon ang tao niya. Ikaw 10,000 lang. Mabuti kung ikaw si Gideon. 'Di ba? O, tinan mo si Gideon. Ilan yung original na sundalo ni Gideon? 30,000. O, hindi yun ang plano ng Diyos. Teka muna, Gideon. Huwag ka munang sasabak dyan. Kasi marami mga dyan. Marami mga duwag dyan. Oh, nakikinig kayo. Nakikinig, mga kapatid. Kaya sa ministry, sa paglilingkod sa Panginoon, ang mga anak ng Diyos, ayaw ng Diyos yung duwag. Oh, di ba? Ano sabi ng Panginoon? 30,000 yan. Maraming duwag dyan. Maraming duwag dyan. Oh, yung mga antukin, tanggalin mo yan. Sabi ng Panginoon, mga antukin, tanggalin mo. Oh. So ano sabi ng Panginoon? Dalhin mo sa ilog yan para malaman natin yung mga duwag. Sige, dalhin sa ilog, painumin sila. Oh, uminom. Oh, nakita ng Panginoon yung mga umiinom na parang aso. Tanggalin mo yan, tanggalin mo. Oh, bakit? Kasi parang pag-aso ka, nakalap ka sa sa tubig, pwede mo namang ganunin, hindi mo makikitang kaaway, sipain ka lang sa puwit, lunod ka na. O, di ba? Ganun ka lang ng o, sipain ka lang sa puwit na ganon, lunod ka na, talo na kayo. O, nakita ng Panginoon yung mga ganon. Ganong uminom. Pagkaganda ang pagkaganon ka, nakikita mo yung kalaban. O, nasan yung kalaban? Nasa sila Ernie. Kalaban ko to O, yan. O, yun. So, tanggal yan. Ilan yung natira?
300,000. Nakalain mo 30,000 versus 300 na lang. Naku, ang daming kalaban. O, sabi ng Panginoon, yan na yan. Yan yung mga matatapang. O, yan yung mga matatapang. Ayun, dala-dala ni Gideon. Ha? Nanalo sila. Oh, nakikinig kayo mga kapatid. Oh, kaya ang tanong ko doon, kasama ba kayo sa matatapang na mga anak ng Diyos? Amen. Oh, dapat kasama tayo doon. So paano gagawin natin? You plan. Amen. You plan. Make a plan. Planning will teach you how to deliberate and resolve everything you do. Oh, kaganda pag may plano ka eh. Matututo ka mag-isip. Kaysa yung wala kang plano, bara-bara. Oh, planning will reveal the cause whatever you do. Oh, mananalo ka. Magtatagumpay ka sa araw-araw. Kung may plano ka. Wala kang plano, walang tagumpay. So I hope may natutunan tayo. Amen? Yan, tandaan nyo yung 2 puntos na yan. Okay? So, bago tayo magtapos, huwag nyo kakalimutan yung make a plan. Today, ano ngayon? Sabado. Oh, dapat may area, ilang kaluluwang. So, iwiwin mo. Oh, yung ilang taong bibisitahin mo. Sino yung mga kasakasama mong disciple mo? Papuntang area. Oh. Tapos, discipleship service ngayon. O, dapat nandito kayo on time, bukas. O, magsusundo ka. Lahat ng yan pinaplano. Okay? Okay, so kasama na. Gusto ko lang batiin yung mga Hindi ko nabati kanina. O, kasama natin si Ma'am Rachel from US. Si Mayan. Si Brother Jose. Yan. Sir Vicky, Tintin, Brother Gilbert, yan. Si Brother Val, pupunta sana ako sa inyo, Brad. Ngayong umaga doon sana ako, pero di bale. Si Philip, kung walang hangover si Philip Si Brother Bore, Brad Juni, yan. Sila Akel, si Alpa, si dalawang Alpa. Isabel. Sister Isabel. Sister Joyce. Sister Heidi. Chanda. Kumusta na Chanda? Hindi na kami nakapunta dyan Sister Vilma. Ayan. Si JC. Si Maria. Sister Elsie. Kumusta kayo? Sister Beth. Si Crisia. Crisia, kumusta ka na? Mampayat ka na. Ngayayat ka yata. Ayan, okay. Sige, tuloy-tuloy tayo sa Panginoon. Walang magkukwit. Kapatid, hanggang langit ang samahan na ito. Okay. So I hope may natutunan tayo. Don't quit serving God. Let's be faithful hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Okay, sige. Thank you, Brother Edgar at Dumark. At wakasan tayo. Hilingin ko si Brother Rolly. Wakasan tayo sa panalangin. Okay. Ang galing manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po sa mga ito. Salamat po Lord sa panibagong buhay at pinag-alaga mo po sa amin sa buong mundo. At salamat din po Lord sa natapos po namin family devotion. Palain mo po ang patuloy mo pong ginagamit. Ang aming pastor, palain mo po siya, pati po ang kanyang pamilya. Salamat din po Lord sa Word of God na aming narinig about planning po Lord. Salamat po Lord na ang bawat family po ay mayroon pong plano na kanilang ginagawa sa araw-araw. At Lord, salamat po ulit. I love you so much. Salamat sa mga family na nandito nag-participate sa devotion.
At patawad sa mga pagkukulang, pagkasala po namin nagawa. Ito pandalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright. So salamat. Magandang umaga sa ating lahat. Love you all. Merry Christmas. Merry Christmas. Advance Merry Christmas. Okay, see you this afternoon. Okay, bye-bye. Ayan. Malapit na yan.